Pinalabas na ang inaabangang She-Hulk. Ang kanyang pinsan ay si Banner. Sa laban, magkalayo ang kanilang lakas. Halimbawa, kapag ginamit ni Banner ang kakayahan, agad tumilapon si She-Hulk sa lakas ng hangin. Sa kanyang malakas na kamay. Ngunit di siya basta-basta. Siya'y nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kakayahan. Si Hulk sa kanyang marahas na mga kamay, ay hirap itong labanan. Ang pinagmulan ng kanyang power, ay nagsimula noong isang araw. Si Jennifer ay kausap si Banner. Biglang lumitaw ang isang spaceship sa harap nila. Sa pangyayaring to, kahit sino ay magugulat. Ang sasakyan ay gumulong sa kalsada at nahulog. Buti na lang at naka-seatbelt sila. Kaya sila'y nakaligtas. Nasugatan si Jennifer. Ngunit si Banner ay na-stuck sa loob. Ginawa ni Jennifer lahat para makalabas siya. Ngunit, tumulo ang dugo ni Banner sa sugat ni Jennifer. At sinipsip ito ng kanyang katawan. Nakita ni Jennifer ang isang halimaw sa refleksyon ng sasakyan. Tumakbo siya sa gubat sa takot. Nang muling magising ay gabi na. Pumunta si Jennifer sa isang bar. Inalis ang dumi sa katawan sa banyo. Sa oras na ito, iilang babae ang pumasok. Akala nila na si Jennifer ay nagtatrabaho dito. Lahat sila'y masigasig na inayos ay binihisan siya. At hinimok siyang magmadali na. Maganda at mapang-akit ang kanilang pag-ayos sa kanya. Sa sandaling ito, may ilang gangster na lumabas ng bar. Agad na napansin si Jennifer. At nagsimulang bastyusin siya. Kahit na nakakagalit, pinili ni Jennifer tiisin ito at di pansinin. Inakala nilang siya'y mahina at pinalibutan siya. Bigla siyang nagalit. Sa oras na ta, isang anino ang kumislap at nawalan siya ng malay. Nang magising siya kinabukasan, nasa sikretong lugar siya ni Banner. Sabi ni Banner sa kanya, ang mga na-expose sa gamma raid na dugo ay tiyak na namamatay. Ngunit kakaiba ang nangyari. Buong tinanggap ni Jennifer ang kapangyarihang ito. Ginamit ni Banner ang dugo ni Jennifer upang gilanjin ang mga nabaling buto sa pamitik na mga daliri. Gayunpaman, sinabi ni Jennifer na ayaw niyang maging Hulk. Sana'y matulungan siya ni Banner gumaling. Ngunit ang posibilidad na bumalik sa normal ay halos zero. Maari niya na lamang itong kontrolin. Kaya, kinuha ng Banner ang diary na sinulat niya sa higit 10 taon. Simulan niyang sanayin si Jennifer. Una ay sinubukan nila ang kontrol sa emosyon pag nasaktan. Pinindot ni Banner ang start button. Isang malaking cutting machine ang papalapit sa kanya. Halos hahatiin siya nito sa dalawa. Ito'y isang nakamamatay na test. Nang malapit na ang cutting machine, isang pares ng higanteng mga kamay ang tinalok ito. Nang magbagong anyo, siya'y sobrang irritable. Madali pa niyang tinapon ang bakal na pinto. Nagmadali si Banner pakalmayan siya. Ang nakapagtataka, sumasagot si Jennifer ng normal. Nagulat si Banner. Nang siya'y naging si Hulk, napakahirap ng dalawang pagkatao niya. Tinanong ni Jennifer si Banner kung bakit di pumutok ang kanyang suot. Ito ang aking superpower. Pagkatapos ay tinis nila ang kanyang lakas. Casual na hinagis ni Banner ang isang bato ilang metro ang layo. Pinahagis niya din ito kay Jennifer. Madaling ibinato ito ni Jennifer. Mas malayo pa nga kumpara kay Banner. Ito'y ikinatuwa niya. Di naman payag magpatalo ang dati ng sikat na Hulk sa isang baguhan. Inangat niya ang bato at itapon ito sa kalawakan. Pagkatapos, tinis din nila ang pagtalon. Kita sa resulta, fast learner at tila'y mas magaling si Jennifer kay Banner. At mas mahusay sa pagbalanse. Nakaramdam ng pagkabigo si Banner. Napasuntok sa galit. Ang kakayahan ni Jennifer ay lalo siyang pinahiya. Bagamat naiinggit si Banner, alam niyang sa mas malaking kakayahan ay may mas malaking responsibilidad. Pagkatapos ng training, sabi ni Banner, kasama sa pagbagong anyo ay ang hindi nalalasing. Uminom sila mula hapon hanggang hating gabi. Kinabukasan, nakaramdam si Jennifer ng matinding pagod pagkagising. Dahil balik normal na siya, ramdam na ng katawan ang epekto ng alkohol. Pagkatapos ng maraming test, palagay ni Jennifer ay kaya na niyang kontrolin ang emosyon. Kaya handa nang bumalik sa normal na buhay bilang abogada. Sa paningin ni Banner ay isa na siyang superhero. Dapat tanggapin ang responsibilidad na maging protector. Kahit anong pigil ni Banner, tumanggi siyang makinig. Napatumba si Banner sa pagpaandar nito ng kotse. Alam ni Jennifer na hindi ito masakit para sa kanya. Pero bumaba pa din siya para ik-ek. Sa di inaasahan, si Banner ay tumangging sumuko.
At patuloy niyang hinikayat siyang manatili. Nairita si Jennifer kay Banner. Kaya nagsimula ang labanan sa pagitan nila. Una niyang tinapakan si Banner. Pagkatapos ay hinagis siya. Inisip ni Banner na dapat turuan ang pinsan ng leksyon. Ngunit di niya inasahang mas mabangis ang atake ni Jennifer. Hanggang sa puntong di na niya makuhang lumaban. Gusto nang umalis ni Jennifer after manalo. Ngunit sinugod siya ni Banner at pinalipad. Sinamantala niya ang puno ng nyog. Halos 1 dosenang nyog ang tumama kay Banner. Galit na galit si Banner. Diretso niyang inatake si Jennifer. Gamulong silang dalawa pababa ng bundok. Sila'y nahulog sa bar na gawa ni Banner. Dito natapos ang laban. Nakita ni Banner ang kagustuhan ni Jennifer na bumalik. Kaya hinayaan niya siyang bumalik sa pagiging abogada. At pinahayag ng pag-aalala para sa kanya. Gayunpaman, si Jenny ay patuloy na nagtrabaho bilang abogado nang makabalik. Alam ng lahat na may kakayahan siyang magbagong anyo. Bagamat determinado si Jennifer na huwag nang magbagong anyo. Ngunit sa sumunod na kaso, dumating ang panganib. Nang siya'y naghahanda sa kanyang final argument, biglang sumabog ang pader ng courtroom. Isang mutant na tao ang sumugod. Ginulo nito ang lugar. Sa oras na sabi ng matalik na kaibigan niya na magbagong anyo siya. Ngunit nag-aalala siyang mapunit ang damit. Matapos mag-alinlangan, nagpasya siyang magbagong anyo. Ngunit bago yan, pinaalalahanan siya ng kaibigan na habarin muna ang sapatos. Sinarado niya ang kamao, at naging Hulk. At sino ka? Jennifer Walters, isang abagoda. Pagkatapos magpakilala, hinagis niya ang isang mesa sa mga tao. Sinalo ito ni Jennifer at ibinato pabalik. Ginamit niya ang kakayahang mag-flying kick. Nakita ni Jennifer ang tamang sandali at sinuntok siya. Tumilapon ang mutant ng malayo bago nawala ng malay at bumagsak. Matapos ang gulo, kinokontrol niya ang emosyon at nagbalik anyo. Sinuot ang sapatos. Inayos ang makeup. Handa na akong gawin ang final argument ko. Pagkatapos lumabas ang tungkol kay Jennifer. Ang mga superhero ay nakaakit ng atensyon. Ngunit siya'y walang pakialam dito. Isang bayani man o isang Avenger. Hindi mapukon nito ang kanyang interes. Siya'y may utang na loob mula pagkabata. Gusto niya lang magtrabaho ng maayos. Ngunit sunod-sunod ang masasamang balita. Gustong kausapin ng leader ng kumpanya si Jennifer. Pwede ka bang bumalik sa normal na Jen? Gusto kitang makausap. Oo naman, syempre. Sinabi sa kanya kung bakit siya nanalo sa huling kaso. Dahil siya ay naging She-Hulk at iniligtas ang lahat. Naimpluwensyahan ang huling hatol. Ngunit pagkatapos ng muling pagsuri, binaliktad ang hatol. Kahit di naman kasalanan ni Jennifer. Ngunit pinapaalis siya dahil dito. Di niya maintindihan ang papel ng mga superhero. Naging palaboy pa siya. Ang mas malala, dahil siya si She-Hulk. Parehas ang feedback sa kanyang mga interview. Walang kumpanyang okay tanggapin siya. Sa pag-inom ng alak na lang dinaan ni Jennifer ang paglulumbay. Gayunpaman, natagpuan siya ng isang bossing. Sinabi ang pagpapahalaga sa kanyang kakayahan. Niyaya siyang pumasok sa kumpanya bilang manager. At mamuno sa isang bagong department. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Jennifer ang alok. Kinabukasan ay dumating siya sa kumpanya. Personal siyang binabati ng boss. Ginabayan siya sa kanyang trabaho. Ngayong sunod-sunod na umuusbong ang mga may superpower. Kailangan din nila ng legal proteksyon. Kaya itinatag ang Superhero Legal Department para hawakan ang mga kaso ng superhero at kalaban. Hiling ng boss si Jennifer na dapat She-Hulk siya sa trabaho. Kung hindi nila siya gusto. Nakaramdam ng pag-aatubili si Jennifer. Ngunit para sa trabahong ito, pumayag siya. Di inaasahan ni Jennifer. Ang unang kaso na pinahawak sa kanya ay nauugnay kay Banner. Alam niya na ang lalaking to ay naging rival ni Banner. Galit sa lahat ng ginawa niya. Tinanggihan niya ang kasong ito. Gayunpaman, sabi ng amo, either tanggapin niya o umalis. Para sa kabuhayan, nagkompromiso si Jennifer. Dumating siya sa kulungan. Pagdaan sa mahigpit na security, nakita niya ang nakakulong na si Blonsky. Sa pagdating ni Jennifer, si Blonsky ay kalmado. Sabi niya sa kanya, nagbago na isip niya. Sinunod niya lang noon ang utos na gamutin si Banner. Ngayon gusto niya lang mamuhay ng masaya at mapayapa. Pagkatapos pakinggan ang pahayag ni Blonsky, naantig si Jennifer. Pagka-uwi, nagpasya siyang humingi ng payo kay Banner. Kung okay ba na ipagtanggol si Blonsky. Nabigyan siya ng chance na magbagong buhay. Si Banner ay matagal nang nakatanggap ng sulat mula kay Blonsky. At nalutas na nila ang mga personal na sama ng loob.
Gama ng pakiramdam ni Jennifer. Bago ibaba ang telepono, inimbita niya si Banner sa tahanan. Ngunit sa oras na to, nakasakay si Banner sa spaceship, naghahanda para sa isang misyon. Agad na tinawagan ni Jennifer si boss. Sabing gagawin niya ang makakaya para sa kaso. Pinabuksan ng boss niya ang TV at panoorin ang balita. Sa di inaasahan, si Blonsky ay isang takas. At lumahok sa isang boxing na laban. Ang eksenang ito ay parte lamang ng nakunang video. Diyos ko, wala na. Ang galit na Jennifer ay pumunta sa kulungan ng personal. Tinanong kung paano siya nakatakas. Paliwanag ni Blonsky, isang kumokontrol na sekretarya. Ang pangalan niya ay Wang. Basta, Wang. Sa pakikiusap ni Jennifer, nakipag-ugnayan ang kanyang kaibigan kay Wang. Niyaya siyang magpaliwanag. Alam ni Wang na dapat siyang magpaliwanag sa gobyerno. Kaya pumunta siya dito. Ipinaliwanag niya kung bakit niya tinakas si Blonsky. Matapos ay snap ni Thanos ang mga daliri, naging abo si Doctor Strange. At pinili siya bilang bagong kagalang-galang na Master of the Law. Upang sanayin ang mga kakayahan. Natagpuan niya si Blonsky upang magsanay kasama siya. Ayaw ni Wang na dahil dito, ay maging problema ang pagpiyansa kay Blonsky. Kaya't nagpa siya siyang tungstigo. Unang hiningan ni Jennifer si Blonsky ng kanyang panig. Sinabi niya ang naidulot na sakit at pinsala sa iba. Malaki ang kanyang pagsisisi dito. Gusto niyang magbago at magsimula ng bagong buhay. Tungstigo din para sa kanya ang instruktor ng kulungan. Nagsimula rin siya ng literacy program habang nasa loob. Tulong para sa mga hindi marunong bumasa at sumulat. Sinabi rin ng gwardya na sa ilalim ng kanyang impluensya. Ang Aivang bilanggo ay nakahanap ng kanilang direksyon sa buhay. Gayunpaman, sa tingin ng hukom, ang pagtakas ni Blonsky ay hindi katawad-tawad. Dumating si Wang para magpaliwanag. Dala lahat ng karanasan kasama si Blonsky. Nang matapos ang pagsasanay, inimbitahan niya si Blonsky na manatili. Gayunpaman, pilit niyang gustong bumalik sa bilangguan. Upang pagbayaran ang kasalang nagawa. Kontento si Jennifer. Nag-aalala ang hukom kay Blonsky, na baka siya'y mawalan muli ng kontrol. Labis na pinsala ang may dudulot nito. Pinutol siya ni Blonsky. Hinubad niya ang sapatos. Nagpa siya na patunayan na kaya niyang kontrolin ang emosyon. Huwag sandali lang. Hindi kailangang gumamit ng dahas. Nakikita niyo ba na kaya kong kontrolin ang sarili ko? Okay na yan, magpalat ka na ngayon din. Ang move na ito ay kinatakot ng lahat na naririto. Sa utos ni Jennifer, si Blonsky ay nagbalik anyo. Kahit alam ni Jennifer, ay maaaring maapektuhan ang desisyon ng hukom. Nag-explain siya agad, bago idiin si Blonsky, na nagpalit anyo at tumakas. Pinili niya namang makulong ng ilang taon. Halatang taos-puso siyang naghihinayang. Gayunpaman, hindi pa rin ito agad tinanggap. Nagpa siya silang ipagpaliban at suriin pa. Once may desisyon na ay magpapatawag sila ng hearing. Ngunit ang ginawa ni Wang ay isang paglabag sa batas. Kailangan siyang managot dito, lalo na ang Supreme Being. Gayunpaman, binuksan ni Wang ang portal at umalis dito. Pagkatapos, muling nabuksan ang kaso ni Blonsky. Inaprubahan ng Sergeant ang aplikasyon ng parol. Ang kondisyon ay bigyan siya ng pangkontrol sa power. Bawal na siyang magpalit anyo. Kung lalabag siya dito, ibabablik siya sa kulungan. Ang resulta ay ikinatuwa ng lahat. Pero nang pauwi siya, inatake siya ng isang magnanakaw. Sinakaw siya. Sa pagharap sa kalaban, si Jennifer ay nagpalit anyo ng walang pag-aalinlangan. Bitawan mo ko. Lumabas ang kasamahan ng magnanakaw. Sa paghagis ng kanyang kamay ay may lumabas kakaibang armas. Tahimik na pinanood ni Jennifer ang performance nila. Lahat ng pag-atake ay walang epek. Isa sa kanila ay, tinurukan si Jennifer ng isang klaseng gamot. Ngunit minaliit niya ang balat ni She-Hulk. Sa isang matinding labanan, si Jennifer ay nagpakita ng kamanghamanghang lakas at matigas na balat. Natakot ang mga magnanakaw at tumakbo. Pagkatapos manalo, pinulot ni Jenny ang mga nakalat na papel. Napatingin siya sa sarili at napaisip. 30+ na siya pero single pa rin. Upang mahanap ang kapareha, pinunan niya ang kanyang impormasyon sa online dating site. Nang makita ng kaibigan ang larawang in-upload niya, sabing masyadong seryoso at nakakatakot ang kanyang mukha. Sinuggest niya na baguhin ang kanyang picture. Ngunit confident na tumanggi si Jennifer. Paglipas ng ilang araw, napansin ni Jennifer na ang buhay niya ay trabaho na lang lahat.
Walang pa-surprise. Walang bumagay. Kailangan pa bang i-remind ta? Sinunod niya ang sabi ng best friend. At subukang i-upload ang hitsura ni She-Hulk. Upang tingnan kung may pagbabago ba. Mayroong 265 bagong bumagay sa'yo. Sobra naman ta kay Jennifer. Nagpatawag siya ng date sa lahat ng bumagay. Dahil dito, dumating ang madaming lalaki para i-meet siya. Ang ganda ng mood, sarap ng kwentuhan at tawanan. Sa isang blind date, nagkagusto si Jennifer sa isang veterinaryo. Pagkatapos makilala ang lalaki, inimbitahan niya ito sa kanyang bahay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap tungkol sa buhay, bumukas ang isang portal sa likuran nila. Humihingi ng tulong si Wang kay Jennifer. Nagmadali at nahihiya siyang umalis. At iwan ang veterinaryo. Ang magician ay hindi mahusay mag-perform. Matapos ibalik ang Diablo, hindi na isara ang portal. Nagresulta ito sa pagpapasok ng maraming Diablo mula ibang dimensyon. Galit na galit si Jennifer sa mga ito. Kaya inilipat niya lahat ng galit sa mga demonyong ito. Nakita niya ang libu-libong demonyo sa loob ng portal. Nagbukas ng portal si Wang patungo sa napakalamig na lugar. Nahuli ni Jennifer ang isa mga ta. At inihagis sa portal. Simple silang nagtutulungan. Sa pag-ubos sa mga ta. Sinamantala ni Wang ang pagkakataong isara ang portal. At ginawang latigo. Hinuli niya ang Diablo at itinapon sa malamig na lugar. Hinawakan ni Jennifer ang mga halimaw at inihagis. Sa wakas, sa paghila ng portal ni Wang, lahat ng demonyo ay hindi nakawala. Matapos ang gulo, umuwi si Wang para manood ng TV. Umuwi na rin si Jennifer. At excited na kinuha ang veterinaryo para gamutin siya. Umaga ng sumunod na araw, bumalik si Jennifer sa anyong tao. Naghanda ng almusal para sa veterinaryo upang magpasalamat. Nang makita nito ang normal niyang anyo, nagdahilan siya at umalis. Naguguluhan siya dito. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Akala niya na bumalik ang veterinaryo. Pero ito pala ay isang court summon. Ito pala ang kanyang sinuntok na mutant. Kinasuhan siya ni laban paglabag ng trademark. Ang salitang She-Hulk ay matagal nang nakarehistro. Dumating ang araw na siya mismong abogado ang pinapatawag sa korte.